Yun, so hello guys and welcome back again dito sa aking channel. And dun pala sa mga kahabi nating baguhan lang sa pagbibreed ng danyo is nagtatanong pa rin sa atin kung ano yung mga ideas natin na pwedeng mabigay sa kanila. So yung masasabi ko dyan guys is marami akong mga video dyan about sa breeding ng danyo and paano sila alagaan. So ito naman yung isang tanong ng isang kahabi natin kung paano daw natin malaman kung yung danyo natin is pa-expired na or kumbaga matanda na, hindi na siya pwede i-breeding and yung mga egg niya mapakinabangan pa ba kahit matanda na sila. So guys, ito yung una-una pag matanda na yung danyo, lalo na pag palagi tayo nag-breed sa kanila, nadideform yung katawan ng danyo natin. Pero pag wala tayong breeding, hindi natin sila ginagamit pag breed, yung katawan ng danyo is lumalaki yan, parang alam niyo yung sigarilyo. So ganun kalaki yung mga katawan ng hindi natin nabibreed, lalo na yung female nating danyo. Parang sigarilyo yan, kalaki yung katawan nila. Pero pag palagi natin sila binibreed, so yung maximum na katawan nila parang ganyan lang Yan. Parang ganyan Yan, mas malaki siya sa air hose natin kasi yung air hose andun So siya, yan yan sila. Pero yung tanong naman kung paano natin malaman na pa-expire na yung danyo nating female. Sa male kasi, napansin ko guys, is wala namang problema. Kahit parang tumanda sila, okay pa sila gamitin. Pero, pag matanda na talaga, yung sperm nila parang hindi na kaya mag-fertilize sa egg ng female natin. So, ganun din sa female guys. Parang marami ng baog lumalabas sa kanya. And pati yung egg niya is parang parang ang lalaki na ng egg niya, hindi na normal. So, ito yung itsura ng female nating matanda na, lalo na pag na-overuse sa breeding. Ayan, tingnan nyo guys, nakabaluktot na yung likod niya. Yun. So, pag ganyan na yung itsura ng danyo natin, so ibig sabihin, yan na yung time na magpalit na tayo ng breeder. Pero before mangyari yan, so wag nyo na hintayin na magganon yung itsura niya. Dapat mayroon kayong backup palagi. So, dapat marami tayong backup na pangpalit sa kanila. Yun, para hindi ma-stop yung production natin. Kasi pag aasahan natin and aantayin na natin to na sabihin natin, ay pwede pa pala. Hindi pa nagbaluktot yung likod niya. Kasi biglaan yan. Hindi natin yan masasabi na unti-unti babaluktot. Parang mapapansin lang natin yan in the next day, nakaganyan na yung niya, yung likod niya. And kaya mas maganda, marami tayo palaging backup na sumusunod na danyo. And maganda talaga guys, pag nagbe-breed kayo ng danyo is marami talaga kayong danyo. Para isahang breed, thousands ang makukuha yung egg nila and magpa-hatch kayo ng ganun din. Kasi si danyo hindi naman sensitive katulad ng Glutetra. So si Glutetra kasi kumbaga tiyagaan at masakit ang ulo mo diyan. pag wala kang tiyaga, wala kang maaani diyan sa glowfish. Pero si danyo naman, kahit ibalibag mo yung egg niyan, so lalaban yan guys. Kaya nga mas maganda marami tayong backup. So wag na natin antayin to na gumanyan yung itsura ng female natin. Tingnan nyo guys, nakabaluktot na. So ibig sabihin yan, expired na. Kasi pag ginamit mo pa to siya breeding, mag-i-egg pa rin yan. Pero yung mga egg niya, parang malaki na sila. Malaki na yung mga egg niya. Hindi katulad ng mga ganito pang size ng danyo, parang possible pa lang. And kasagsagan talaga ng nila, breeding. Ito, nasa 6 months old to ng mga danyo. Yan. Ito kasi, magto 2 years na to. Ganito na yung itsura niya, Yan. So, matagal-tagal din yung ang lifespan ng danyo. Ayan, magto 2 years na yan. Pero ito, nasa 6 months pa lang to. Ito naman yung tawag dito. Panibago kong mga breeding. Yan, yung mga breeder, panibagong breeder. So, nagagamit ko na to sila ngayon. And ang dami ko ng danyo dun sa likod. Yan, dahil sa kanila. So, bago naman yan sila ma-expire is may naka-ready na rin ako dun na bagong possible na naman na pangpalit sa kanila pag nag-expire na to. So, nagpapalit kasi ako ng breeder guys pag sa tingin ko ng mga na sila, mga above 1 year na. Yan, pinapalitan ko na yan ng breeder tapos ina-out ko na yan. So, napupunta na yan sa mga keeper na hindi nagbe-breed. So, maaalagaan pa nila yan. So, kumbaga tatagal pa yung buhay niyan. Hindi pa yan mamamatay agad kasi hindi naman sila pagod sa breeding. Yung itsura kasi ng danyo natin, pag palagi natin binibreed, ganun talaga yung mangyayari. Yan, oh. Yan talaga mangyayari.
pag na-overuse. Kasi yung breeding ko dito guys, sa isang linggo, 3 beses ako mag-breed ng danyo. Ganun ako mag-breed sa kanila. So kung wari Monday ngayon, magsisit ako ng breeding, kinabukasan magda-drop yan. And then 1 week yan, tuloy-tuloy pakain ng live foods ng DAP niya. DAP niya talaga pinifeed ko sa kanila para makabuo agad sila ng egg. And then after nyan, breed na naman ulit. Basta 3 times a week ako nagbe-breed sa aking mga danyo. Yan, kasi para kumbaga hindi ma-stop yung production natin. Kaya mas maganda pag mayroon kayong danyo, mas maganda 100 pieces na female and 100 pieces din na male pag balak nyo mag-breed ng danyo. So sa danyo lang guys, malaking kita rin sa danyo. Yan, kahit tag 5 piso na lang yan ngayon, pero wala naman masyado tong kumbaga wala namang masyadong tawag dito, expenses kung sa pagkain lang, hindi katulad ng glowfish na need mo talaga mag-invest dito ng ng BBS. Yan yan. So si naman, tiger barb, yan, eto parang danyo rin, mas mabilis i-breed, mas mabilis palakihin, di tulad ng glowfish na maselan. Yan. So yun guys, kung paano natin malaman na pa-expire na yung danyo natin, nakagano na yung likod. Yan. And so pinakamaganda na breeding time ng danyo or breeding ng edad nila is nasa tawag dito 6 months or 1 year. Yan yung pinakamaganda sa danyo. Yan, pero pag above 1 year na, medyo pangit na sila i-breed. Yan, medyo marami ng baog ka dyan na makukuha. Pero sa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yun, maganda talaga yung bigayan ng mga female natin dyan. At lalo na rin sa male. Ito yung mga male ko guys, sineseparate ko palagi yan. Yan yung mga male na danyo. Yan. And meron din ako dun sa likod. Ito nasa lang to nasa 30 pieces lang to. Nasa 30 pieces lang yung ko, male. Yan. So si female ko naman, ganun din, nasa 30 pieces lang to. Yan. And meron ako dun sa likod, back up. Yan. Hindi ko din nalagay dito lahat kasi pinagtitripan. Gusto bilhin yung breeder ko. So kaya nagdi-display lang ako dito para makita nila kung ano yung itsura ng mga mature na danyo. Yun, kasi in-release natin is yung tag 5 peso. Medyo yun, juvenile size. Yan, so hindi mo pa makikita talaga yung mga itsura nila kung gaano sila kaganda. Pero pag ganito na yung itsura, solid na, yan Yan. So maiengganyo yung mga customer natin pag nabumili dyan sa mga gano. Pag nabumili ng danyo. Yun. So yun guys, sa mga baguhan nating mga kahabi na gusto mag-breed ng danyo. So marami akong video dyan about sa danyo. Yan. So kung nabili nyo naman sa pet shop, so almost, siguro yan guys, mga 3 to 4 months pag nasa pet shop na yung danyo. So yung mga ganong klaseng edad, pakainin nyo na lang ng pakainin hanggang bumilog yung tiyan nila. And separate nyo na yung male. Pag nakita nyo na mayroon ng bumilog dyan, ibig sabihin female yun. And separate nyo na yung mga hindi bumilog yung tiyan, para pagka next month pwede nyo na sila maisabak for breeding na. Yun. So ganun lang kasimple guys. Separate tank lang para hindi mag-inbreeding, para mayroon kayong makukuhang maraming egg kung gusto nyo na sila i-breed. And yung sa danyo naman kasi guys, kahit 3 months nagbe-breed yan sila, basta intact na yung tiyan nila ng egg. Hindi katulad ng tetra na minsan hindi pa yun ma-fertilize ng male, at si female may problema pa pag ganun yung edad nila. Si danyo walang problema yan guys. Yun. And hanggang dito lang muna yung video natin for today's video guys. And don't forget again to subscribe on my channel.